Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So ayan, pag-usapan natin for today's video kung ano ang mga dapat nyong gawin pag kayo ay nag-online selling, magsa-start mag-resell ngayong 2022. Umpisahan na talaga natin yung ating online selling series for 2022 to 2023 kung saan ituturo ko sa inyo mga short videos kung paano kayo magsa-start mag-online selling, paano makakabenta with ads, without ads, sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok, paano tayo makikipagsabayan sa iba. Kaya kung gusto ninyong malaman yung mga hanash na yan, just keep on watching. Ayun, so paano na nga ba mag-uumpisang mag-online selling ngayon 2022? Super dali lang guys. Meron lang kayong mga dapat i-upgrade, mga kailangan malaman. Tapos, ayun, yun na yun. Sa mga gusto mag-umpisa sa online selling, pwede nyo naman tong gawing part-time. Kung meron kayong trabaho ngayon, pwedeng part-time pa rin yung pagbebenta. Pwedeng online na pagbebenta. Pwedeng mano-mano na paglalako sa mga ka-office mates nyo. Lalo na at marami na kayong pwedeng mabudol dahil yung mga ka-opisina nyo ay nagbabalikan na ulit sa office. So first na kailangan mong malaman para makapag-start ka is alamin mo muna kung ano yung gusto mong ibenta. Ano ba ito? How, what. O ano ba talaga yung gusto mong ibenta? Gusto mo ba magbenta ng mga panty, bra, pagkain? Anong gusto mong ibenta, sis? O yon, alamin mo muna. Tapos, maghanap ka na ngayon ng suppliers. Pasensya na kayo na ikipagsabayan yung mga, manok guys. O, di ba may liwanag ang buhay sa Tapos, maghanap ka na ng supplier. Napakadali lang maghanap ng supplier, guys. Magkalkal kayo sa mga Facebook page, Facebook group, sa mga groups kung ano-ano sa marketplace. Tapos, magkaroon kayo ng comparison sa mga presyo kung sino yung pinakamura. Kung mas mura dun sa isang supplier na yon, malapit sa'yo at okay naman, edi doon ka kumuha. So, experimental lang naman lagi, diba? So, mag-try kayo na mag-try sa mga iba-ibang supplier. Ganon. Pangalawa naman, guys, is kailangan alamin mo kung saan ka magbebenta. Pwedeng sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, o carousel. Depende sa'yo. Pero wag nyong iwala ang Facebook page dyan. Kasi maraming tao sa Facebook, makakabenta tayo dyan. Malaki ang chances na makabenta tayo sa Facebook pa rin. Kasi nandyan yung marketplace, nandyan yung groups, nandyan yung personal account mo sa FB, na andyan din yung Facebook page natin. So, wag nyong tanggalin si Facebook as your main platform pa rin sa pagbebenta. Tapos, try nyo rin sa mga iba-ibang platforms. Pero, I suggest talaga kay FB kayo mag-start muna. Okay? Tapos, guys, makipagsabayan kayo. Mag-TikTok na rin kayo. Okay? So, wag nyong iwala yung pagti-TikTok ng mga products ninyo. Kasi gustong-gusto ng mga tao yun, yung meron kayong TikTok, nakikita nila, for example, sa amin, damit yung binibenta namin, nakikita nila na suot ng model yung damit, habang sumasayaw-sayaw, rumarampa-rampa, ganyan. So, huwag ninyong alisin yung mga videos pa rin. Huwag lang puro photos, dapat may videos na rin tayo. Kasi, yun na yung uso ngayon, hindi na pwedeng puro picture. Number 3, syempre, i-organize ninyo yung inyong albums, organize ninyo yung mga paninda ninyo bilang andodog bells na organize ninyo ang inyong mga album. Ayan. So, magawa kayo ng catalog ninyo, ayusin ninyo yung store ninyo. Ayan, diba? So, maganda kasi na maayos at saka organize yung inyong Facebook page para makita nung customers ninyo alin yung shorts o alin yung available items. Kung halimbawa, isa lang naman yung items na binibenta nyo, hindi naman kailangan mag-catalog or hindi kailangan ng categories, o edi, isang album na lang sila sama-sama na may presyo each picture, may details each picture para iwas ang tanong-tanong. Pero minsan kahit na nagpo-post ka ng details, marami pa rin magtatanong, pero part yun ng ating online selling journey. Kailangan entertain nyo pa rin yung ating mga customer. Bakit kailangan organize? Syempre, huwag nyo sayangin yung oras ng mga customers. Dapat lagyan nyo na ng arrow, halimbawa, all available items, o browse kayo pataas, o mga ganon. Album, eto na po lahat ng available items. Proof of transactions, may album ka rin. O customers feedback, may album ka rin. O para pag tinignan ng customer mo, ay ito yung mga available items, ay matagal na pala sila, ay ang dami na pala nilang proof, bubita na ako, hindi na talaga ako nagbabasa, mga keme. O at least nandun lahat, diba? Pati yung mga suot-suot ng customer. O gusto nyo maglagay rin kayo ng album ng TikTok na suot ng mga customers nyo yung mga damit sung. O diba? Ganun lang siya, guys. Kaya i-organize ninyo yung inyong mga Facebook page para legit din siyang tingnan
tingnan para mas madali din ang transaction sa customer. Tapos tayo magpatuloy, huwag nyo nang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-click nyo na yung subscribe and notification bell dyan sa ating video. Tip number 4 guys, ayan, mag-set up kayo ng auto-response, auto-reply sa inyong mga Facebook page. Ano ba yan? Yan yung mga nagpa-pop up dyan, yung mga auto-response. Pag nagtanong yung customer location, how much, keme, o may magpa-pop up na sagot agad. And isa sa platform na ginagamit namin ay si Prosper na. Ayan, yung Prosper na magagamit yun sa inyong mga online selling shop. Kung gusto nyo integrate ang inyong Facebook or Instagram kay Prosper na, pwedeng-pwede para magkaroon kayo ng autobot ng chatbot or auto-response. Okay. Number 5, mag-set up kayo ng inyong mini website or kaya ng website. Kung meron kayong budget na pang website, guys, mag-set up kayo ng ganyan. Pero kung meron kayong mga platforms na alam or magagamit para makapag-set up kayo ng online store, mini website kung saan makakapag-check out yung customer, makakapagbayad online. Yung alam nyo yun, pag nag-shopping kayo online, di ba? Pag may clinic kayo na store link nung isang shop, automatic kayo pumunta sa website nila, tapos doon kayo mag-check out, magbabayad kayo through GCash, gamit ang bank account nyo or credit card nyo, tapos ano na siya, automatic na siyang mapapaship sa inyo. So kung meron kayong mga ganyan, go kayo guys, gamitin nyo yan kasi mas madaling makabenta pag meron tayong mga ganan kasi mabilis lang para kay customers. Lalo sa panahon ngayon, mabilis na yung mga customers bumili online. Lalo pag smooth yung transaction, smooth yung pagbebenta natin, tsaka smooth yung pag-check out. Ang isa rin ginagamit namin dyan guys ay si Prosper na. Kung gusto ninyong matry, andyan din yung aking tutorial, full tutorial kung paano nyo siya isa-set up dyan sa description box below. Okay? Tip number 6, be consistent sa inyong mga posting. When I say be consistent, everyday po ang definition ko ng be consistent. Daily posting, daily updates, daily stories, mag-post kayo sa mga Facebook groups. Ayan, hanapin niyo yung mga resellers din na pwedeng kumuha sa inyo sa marketplace, mag-post kayo. Lahat, actually, mas mabilis makabenta guys sa marketplace. Kung meron kayong mga binibenta ng mga gadgets, or kung meron kayong mga binibenta ng mga kung ano-ano dyan, i-post niyo sa marketplace kasi yung mga tao, merong naghahanap ng rush na, ay, gusto kong bumili ng ganito, gusto ko na makita to ngayon, gusto ko na makuha ngayon. As in, agad-agad na bebenta rin sa araw na yon. Kaya, go kayo sa marketplace guys, ipinin niyo yung tamang location ninyo para makabili ang inyong mga customer agad-agad. Hinihingal ako. Ayun, Facebook page. Huwag ninyo kalimutan guys. Lagi kayo mag-post sa inyong mga Facebook page ng story ninyo. Gusto ninyo kung meron naman kayong K, i-post ninyo yung products ninyo, gamit ninyo, o kung kanino man, nag-TikTok yung halimbawa friend mo, bumili sa'yo, gamitin mo yon, i-grab mo, magpaalam ka kung pwedeng i-post sa page mo, o ganun lang siya. Okay, tas yung mga proof of transactions. Syempre, hingi kayo ng rating sa customers ninyo. Kung okay lang ba na mag-rate sila, ano masasabi nila sa products mo, kung pwede pakipicturean nila yung items pag na-receive nila, mga ganyan guys. Kasi pang-post nyo rin yan. Kailangan mag-ipon kayo ng mag-ipon ng mga ganyan. Story kayo guys ha, go. Huwag nyo tigilan yung pag-i-story. Kailangan pag may bago kayo, go, story nyo yan. Pag may pasabog kayo, story nyo agad yan. Tapos may mga store link na ninyo para mag-check out na agad ng customer. Ganun lang yun. Para mabilis kayong makabenta. Hindi na uda-uda. O, go, post. Pag merong interested dyan na ayaw mag-chat, direkta check out na yung mga yan. Maraming ganun. Okay? Ayun, number 7. Tip number 7, nasabi ko na. Tip number 7, mangolekta ng proof of transactions. Kasi yan talaga yung isa sa mga pinakapanlaban natin. Yung proof of transactions. Kung makakapag-rating sila sa Facebook page natin, mas maganda. Kasi nga po, pag nag-rate yung customer, iba yung dating. Oo, kasi nga, makikita nila, ay legit naman pala, may mga bumili, ay okay naman pala dito, okay dyan, sige, bili tayo. O, mas maganda nakikita ng customer nyo na may ratings kayo. What if merong bad ratings na pumasok? Okay lang yan. Replyan ninyo. Basta you have to make sure na in-address mo yung concern ng customer, ni-replyan mo yung bad ratings niya, at magalang tayo, polite tayo, at maayos yung pagkaka-deliver natin. Okay? O, maayos yung pakikipag-usap natin sa kanila. Ganun lang. Lalo kung alam nyo naman na wala naman tayong kasalanan, talaga na pagbuntunan lang tayo or whatsoever, merong iba magre-rating ng pangit sa'yo para manira, maraming ganun. Pero sagutin lang ninyo sila para ma-address kung ano talaga yung concern. Merong iba nagre-rate nang hindi naman nagme-message, basta lang nag-rate. So yun lang guys muna for today. Medyo mahaba na ito.
marami pa kayong aabangan. I-comment nyo na lang dyan sa description box below kung ano ba mga gusto ninyong malaman sa pag-online selling ngayon 2022. Kasi suggestion ko sa inyo makipagsabayan kayo sa mga nauusong way ng pagbebenta online. Huwag kayong magstay, maging stagnant sa mga nalaman nyo noon pa. Kasi yung mga alam nyo dati, natutunan nyo noon, maaaring hindi na siya nag-work ngayon. Yun lang guys. And again, subscribe kayo sa channel ko ha, para sa mga ganitong klase ng video. Marami pa kayong video na mga pagkakakitaan video, hindi lang pagbebenta. So yun, thank you so much guys for watching and see you on my next video. Bye!